at the time to our speaker, Pastor Resi Brian Ibanez, also a product of our Bible School. And nagapastor siya sa Tagum no, for 14 years na. And glory to God po sa iyang kinabuhi, sa iyang testimony. Dili naman ta maingon nato nga di siya estranghero kanato, nakailan na ta sa iya. We have been hearing him preach for quite some time, and I pray that God will use him. By the way, akong gina-mention no nga products ato ang Bible School, I'm not putting down ang ato ang mga uban nga mga missionaries. Ang punto lang nako is that gina-prove nato nga nagi bunga pod ang ato nga simbahan. Kay that has been the attack kanunay sa atoa nga wala daw kunoy mga bunga, walay mga simbahan, walay mga membro, gapangawat ka daw kuno sa so, mga churches. To prove them wrong, naay mga missionaries nga bunga gid mismo sa ato nga Bible School, as well as nga naapoy nag-affiliate pod sa atoa nga nakita po nila ang atoa pod nga stand may tungod sa pulong sa Ginoo. So I would like to give him the time, and then gahangyo ko nga gamay pangapailob. Let's mind the presence of the Lord, and ang hinaota nga makakuha tag dungag nga panalangin sa pulong sa Ginoo. Pastor Brian. Salamat, Pastor Dan. Again, it's a blessing again to be part of the missions conference, especially sa amo ng mga missionary. Dako nga panalangin nga mahimo na pod nga makabalik. Truly ang pagbalik namo sa headquarters is a refreshing, at the same time ang renewal of our commitments to the Lord. So before that, I would like to share some of our reports sa atong ministry dito. But first, I would like to appreciate the church here, Pastor Daniel Bornales, Ma'am Cha, and the church members. Of course, ang pagpadayon nga suporta sa amo dito sa mission field, and labi na sa inyong pag-ampo. We always say this, we are what we are not because of the grace of God, but because of the people of God na ginagamit sa Ginoo. And kamuna nga mga church members, and also to my prayer partner, Dr. Vincent, and members, Ma'am Susie, salamat kaayo sa inyong kanunay nga pag-ampo sa mga dito, and above all ang inyong consistent nga suporta monetarily. Dako nga tabang na sa ministry, and truly ang panalangin sa Ginoo kumbaga unexpected, but it is always timely. Ang pag-provide sa Ginoo, and we have been proven that in the ministry na mga times na financially makaingid ka na walang-wala. Pag may walang-wala, sometimes imid mo to ang taon, Pastor Dan, nga wala tay kwarta. O kaya sa forma lang daan, di man ta mailag walay kwarta. Mao man ay tudlo po ni Pastor Bunales sa mo, you must dignify your office. Dili pasabot na pastor ka, luoy kay katanawon, o imong sanina, yagi tanawon. That's why amingon si pastor sa una, bahalag walay kwarta, basta porma. And importante dito sa langit man atong kwarta. But wala po na iyon, wala gyud. Naay gamay. Naay gamay. Dili sayop tay walay kwarta, naay gamay pero dili daghan. But the Lord has been providing, and truly kani nga simbahan ginagamit nga nakapadayon mi dito, and nay mga times nung hard up gyud financially, but the Lord has been providing the needs and using the people of God na gina-provide sa Ginoo atong mga pagkinahanglan. So muna nga tinud-anay, from the bottom of my heart, thank you so much, church, to all the members. In behalf sa among simbahan sa Anabaptist Church Tagum City, we truly appreciate your love for the ministry. Labi na sa legacy nga gibili ni Pastor Bunales sa atoa, nag-stood up ni Pastor Dan up to now, and to the people of God nga nadini nagpadayon gihapon sa karon, nagpadayon. Kaya atong pagpadayon dili man sa tao kundi sa Ginoo man. So church, thank you kaayo sa inyong pagtabang o pagsuporta sa amo dito sa ministry. And a few updates sa atong ministry dito. Di na ko mabalik sa January, kay last June naka-report man mi gamay. But siguro partly lang sa July na mga ministries namo up to now, sa atong nga mga ministries na gi-conduct dito, sa atong nga mga symposiums, and as well sa kanang mga speaking engagements na gihatag. Last July 30, we have conducted a convention through the initiative no sa Arakan Anabaptist Church, with Pastor Alvin and Brother Alvin, with the members nga nag-coordinate sa amo gitagamig chance pod, also Pastor Jun, collaborative effort to nga time
and napod mi dito nakaadto, and truly God used us so mightily nga nakashare ta sa pulong sa Ginoo, and na mga kalag nga nakadaot sa Ginoo. It was a regional, provincial wide sir, tama? Provincial wide nga activity, and gi-invite ang Anabaptist Church Arakan, and gitagan po og chance ni Preacher Alvin nga makawali dito, makashare sa pulong sa Ginoo, and truly the Lord use it, and again mga kalag, and nakadaot sa Ginoo. And of course sa among anniversary, we are privileged to have Pastor Daniel with us sa among church anniversary last August, and sa among anniversary we have 14 souls. It's our 14th church anniversary, and 14 pud ang atong na-harvest na souls that time. Salamat kay Pastor Dan, nagigamit sa Ginoo ngadto, and sa amon naman mga symposium siguro sa karon, dili na ako apilot ng sa Davao. Pastor Fred will share that ang report namo dito. Siguro mga roughly 2,000 souls, kaya nakandak nami og 3 schools, of course with Pastor Silanga, with Pastor June, and with my members sa Tagum, mga men, and sa kay Pastor June pud na members sometimes makakuyog sa amoa. So kay kami magud ang pinakaduol dito. O kung sa una si Pastor Dan na naman dinhi, pero from time to time na mo si Pastor Dan, makakuyog na mo pag napod siya sa Mindanao. So sa mga funeral services pod, siguro karon nga tuig nakatulo ko ka funeral services. Just recently, last 29, naka-preach ko sa usa ka sympathizer na to nga namatyan og husband, so nakawali ta dito, and napoy mga kalag nga nakadawat sa Ginoo. So salamat sa Dios niya na nga mga panalangin, so mga kalag nga nakadawat sa Dios. And padayon ato mga services ngadto, from services from Sundays up to Wednesdays, and we have extra activities sa among church. Ginahimo namon ni from time to time, every first Sunday of the month. Last month naka-join ang Anabaptist Buhangin sa among church fellowship, and every first Sunday of the month na sa hapon naka-fellowship mi ngadto, and usa na nga pag ligunay sa band no, sa mga believers. Kay usay mura magog kauban ta, pero kulang ang banding. How we wish nga makaband ta kana di lang sa mga pastors lang, but as well sa mga members pod. Okay, from church members Cebu, other church members, naman sad mo nindot na banding pod. And mo na nga among gina himo ngadto sa Mindanao, and as well pod sa among street preaching every last Sunday. Salamat sa Ginoo nga gitagaan tag chance niya na nagapadayon ang atong street preaching, as well ang among tracts distribution. Mo nang gina-pray gud namo kanunay, sa karon wala man gid tay contact pa gyud, unless ka pasudan nga gisendan ta mga trucks last na namin dinhi. So isa ra pod to ka setting namo, nahurot na pod, and amo lang ginahimo nagaprint ta og trucks, but hopefully nagapray gid ta no nga the Lord will provide. Of course gamito ni nga simbahan nga mag support og magpadala og mga trucks and Bibles dinhi. And siguro sa akong mga alampuanan, tulo ka butang lang is number 1 is power and heavenly wisdom. Una sa alagad sa Dios, mo ginang kinahanglan kanunay personally sa ako the power and the heavenly wisdom sa pag-lead sa ministry. Ikaduha is the provision, ang daily ministries o ang daily needs, apil ang completion sa among church. Figuratively and literally, our church is open door and open windows. So literally, abli among simbahan, sa simbahan sa members o sa mga katawan. But so far, glory to God, wala man sa mga reported cases nga mga wala, kay wala man po makuha dito. Unless kuha ko niya ang Bible, wala po kawatan siguro mga watag Bible, no? So na nga blessing, i-provide sa Ginoo gyapon. So hopefully, we are praying to the completion sa mga church building and sa personage, mo na mga ginaprayan sa karon. And then lastly is the perseverance in the ministry. Nga makapadayon ta, nga hantod sa pagbalik sa Dios, makitaay ta o makapadayon ta sa pag-alagad sa itong buhi nga Dios. So kana lang siguro nga report. Again, salamat Pastor Dan, church, and my prayer partners. Salamat sa inyong padayon nga pag-support sa among simbahan nga to. So karon nga gabi, diri ko moadto sa itong text since siguro ikatulo ko nga mugamit niya ni Pastor Cosgapas use this, and also Pastor Jelson tonight. Again, nagtuo man ta
nga ang pulong sa Dios is buhi. So we can still have the message of God tonight. Nga itong tagaan pagtad Matthew 28:19 and verse number 20. But I'll be focusing on these verses. So I have 5 things tonight that I would like to share. There are 5 phrases nga atong gamiton dinhi para pod na i-share nato nga magdasig, maghagit nato padayon sa pag-alagad sa itong buhi nga Dios. Are you there? Ako una sa verse 19 and please respond on verse number 20. The Bible says, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Praise the Lord. Let's bow our heads. Let's ask the Lord's blessing as we pray now. Our most gracious God, heavenly loving Father, tonight, Lord, as we conclude the second night of our missions conference, we thank you, Lord, for the preachers, pastors nga imong gigamit nga mag-share Ginoo sa imong pulong, Pastor Marlon and Pastor Gelson, and previously last night we have 3 preachers nga nagigamit nimo Ginoong Dios para Ginoo maghagit, magdasig Ginoong Dios kanamo, para Lord padayon kami Ginoong Dios, maghatag og kalayo o kadasig Ginoo sa mga kasing-kasing when it comes to the mission field, when it comes to the mission work. Lord, tabangi kami Ginoo nga padayon ka na Ginoo nga Espiritu, padayon ka na Ginoong Dios nga kadasig. And we thank you for this church nga gi-embody nila Ginoong Dios, ginapabilin nila Ginoo ang ilang gugma sa pagsuporta sa mga missionaries o pagsuporta Ginoong Dios sa mission, and above all Ginoong Dios nga kani nga simbahan gamiton pa nimo Ginoo, not just on this 35 missions conference, but you will give us more years until ikaw mo balik Ginoong Dios nga magamit pa minimo, makahimo pa mi Ginoong Dios og mga butang para sa imong kamayan. Lord, salamat karon nga gabi. Anoint the lips of thy humble servant, because I am nothing, O God, without your help. Though the message is prepared, but I am nothing, Lord Jesus, without the help of the Holy Spirit. Lord, empower me, O God. Anoint my lips now as I prepare, as I preach your word without compromise. Ginoong Dios, nagahangyo ko Ginoong Dios, puni Ginoo og pulong akong baba karon Ginoong Dios, nga pagwalay sa imong pulong mahimo kani Lord og kahimutan, og mahimo Ginoong Dios nga kadungganan sa imong ngalan. Lord, dalaygon ang imong ngalan karong gabi, nang hinaot kami Ginoong Dios, bind the forces of the devil that will distract us tonight in our listening to the word of God. In the name of Jesus, we claim the victory, and this is our prayer with thanksgiving. In Jesus' name, amen. Isa ng mga lingkuranan, as a young man, I have a story read about a young man who was sitting on a plane next to an old missionary. Now sa Amerika, uso man guni ang Amerika na sila grand welcome sa mga missionary. And while he was sitting on a plane, nakita niya ang usa ka elderly missionary, nakatapad siya sa usa ka tigulang na missionary. And that missionary was missioning or nag-work in Africa for many decades. So after that, nag-uli na siya. So nakalingkod siya, nakatapad siya sa eroplano. So nangutana ang young man, ingon, "Sir, you must be tired for so many years. Murag kapoy siguro kay pila ka tuig nga nag-mission ka sa Africa." Ang tubag, ang missionary, ingon pa nga, he just smiled and said, "Son, you are never get tired when you love the one you serve." Pag love nimo ang imong giserbisyon, kailanman dili kapoy. And usana kabutang na maghagit sa atua, kay if you do things out of love, it will be, kumbaga, walay kapoy, walay luya, dili matawag na nga sayang imong hagok, kay nga naman you do it out of love. So ang sunod na pangutana ito ingon ng yung batanon, ni katawang batanon ba siya nga, kumbaga, "Sir, murag kapoy siguro, murag lisod siguro nga layo kasi imong balay." But that old missionary, katawa siya, ni po siya kadiyot. Ingon siya, "Oh, I was not away from home. I've been doing some work for my father until he calls me there." So ingon siya, wala ko na layo. I am just working with my father until such time he will call me there. As I was meditating on the phrase nagigamit sa atong text or pinaka-team sa atong missionary or mission conference, reaching the world with the word. And with that thought in mind, nagigamit sa atong text karon, siguro dili siguro gituyo ba or napansin, but one thing I've noticed, the word was in capital W.
It was started in capital W. And we are taught here in our church na significance ang letter sa pulong sa Ginoo. When we mention the word in capital W, that speaks of the Lord Jesus. And I have no time to go to the book of Revelation. That's the name of the Lord Jesus. That he was his vesture deep with blood. That his name, the word of God, that speaks of Jesus. And mo nang punto mga igsoon, na gusto ko pagtagad karon na kahapon or karon na gabion, nga ang pag-adto nato sa kalibutan, sa pag-reach out sa kanila, dili sa tong kaugalingan, but we can reach them with the word, and that is the Lord Jesus Christ. Mao na atong Ginoo mga igsoon, mao nang pinaka-theme ng atong missions conference. We are not just working for God, we are working with God. Kuyog nato ang Dios. Di lang kayo nagatrabaho ka para sa Ginoo, but you are working together with God nga atong ginalagaran hantod siyang pagbalik until He calls us home, until tawagon ta sa atong maluluwas. Mao na ang rason nganong si Kristo Jesus naghatag ng command ning Matthew 28 to reach the world with the word. Meaning to reach the world with the Lord Jesus, pinaagi siyang pulong. Na kung imong tanawon ang context ng Matthew 28, it records that Christ's final marching order to His followers. Dili ni optional, dili ni kaning casual suggestion nga, okay, adto mo sa kalibutan, mag-adto mo, but it is a clear command nga sugo sa Ginoo na kinahanglan mo lakaw kita, mo reach out kita sa mga katawhan sa kalibutan. That great commission ingon pagani begins with that authority of God. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And I like this phrase, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So muna mga igsoon, kagabian, ang pulong sa Ginoo, every word of God reminds us na ang mission, dili ni idea sa simbahan lang. Maybe a desire man ni Pastor Bonales, nagipasa kay Pastor Dan, and padayon po si Pastor Dan, nga mag-impress at mag-implies tong kasing-kasing na to niyani. But I want to tell you, this is not just man's idea, but kung imong tan-awon ng Bible, it is the very heartbeat of God. Nga ang kita nga tao, nga ang Diyos mismo nangandoy, nga ang tanang tao maabot sa kaluwasan. Muning pinaka-heartbeat sa Ginoo. Kung baga heartbeat matagpitik sa kasing-kasing sa Ginoo, ang pinaka gusto sa Ginoo is mission. Nga ang tao makaangkon og kaluwasan, ang tao ma-reach out sa mission. O ang pinaka-basis, pinaka-foundation nato walay lain is naadri sa pulong sa Dios. Mao ni atong basis. So muna tan-aw nato karon na kagabion about the idea nga ang pinaka-command sa Dios before the Lord ascended into heaven. Gitagaan ta niya command. Gitagaan, although primarily speaking, He was talking to the apostles. But pwede ito na ma-apply sa atoa. We could apply that to us believers, to the church of God. Gibili ni sa atoa na command. Again, naingon ko, di lang kay casual nga suggestion, but it is a clear command to us. It's a clear commission na kita dapat mulakaw, muadto ngadto para i-reach out ang mga katawhan sa Dios. Go ye therefore and teach all nations. Ingon pa, go ye, and ingon pa sa book of Mark, go ye into all the world, ngadto sa tibuok kalibutan, and preach the gospel. And in book of Acts 1:8, and be witnesses unto me. Before pa ni-ascend si Kristo, ngadto sa kalangitan, nagbili ni siya og command sa atoa. And gihatag niya na para kato nga mga Kristohanon. Ingon pa nga, this is not a parting words, but it is a marching order. It is a final command of our Savior na kinahanglan mo gawas kita. Kinahanglan mo sulti ka sa katawhan, mahinungod sa kaluwasan. So muna ang challenge, gusto ko tituluhan namin sa ikaw na gabi, is we have the last command, or His final command, our first concern. His last command, our first concern. Ang last meaning to say, dili pasabot nga ulahin na nga wala na igsugo Ginoo, but ang punto ang last, the final before the ascension, nagbilin siya ng marching order, pasabot niya ni mga igsoon, it should be our top priority. Nga naman, gitagaan ta ng privilege sa Dios mga igsoon. Pribilehiyo na kita na Kristohan gitagaan. So if God has given us the final command, it should be our first concern to fulfill it and to obey it. Kinahanglan atong tumanon
ang sugo sa Ginoo. So few things tonight, as I was mentioning, there are 5 things nga nakita nako niya nga text. Number 1, in the phrase that says there, go ye therefore. When Jesus said this, wala lang siya nag-ingon nga, sige, travel mo nga to, lingaw-lingaw mo, adto mo sa laing lugar. Of course, nindot mag-travel, nindot mag-adto sa laing lugar, mga namang ginahimo. We are privileged with Pastor Gelson has host us there, with Ma'am Gladys sa iyang pamilya dito sa Negros, with the pastors. Usa niya is to sana, murag maka-relax, but dili lang na mao. But ang pinaka-objective yun is di lang tayo mo travel, but to reach the world, to tell them, to rescue the people nga wala nakaangkon sa kalibutan, or nakaangkon sa kaluwasan diya sa Dios. He was telling them to rescue. He was telling our Savior, He was telling us to rescue the world, to tell them about His love. So unang abutang mga igsoon, number 1 is rescue wandering journeyers. Rescue wandering journeyers. Pag mayong tagword na wandering mga igsoon, kung imong tanawan, gibalik-balik ang phrase or kumaga gi-mention, go ye therefore, meaning command kani, o ang word nga ye speaks of all of us. Wala lang gisugo si Pastor Daniel, wala lang gisugo ang mga pastors, but all the believers are commanded to go. Go ye! Not just me, not just us, but go ye! All of us are commanded by God to go. So sometimes you have this mentality, ay pastors lang man, kay sila mo pastor guna sila, dapat sila mo lakaw yun. No, but ang ye speaks of all of us believers. Pastor Bunales used to say this, nga duha lang kabutang is either you are a missionary or you are a mission field. Missionary meaning kitang tanan nga nalawas, nakaangkon ni Kristo ngayong atong manluwas, we are missionaries. We are commanded to go. We are commanded to tell the Lord, to tell the love of the Lord to the world. But if you are not a missionary, you are a mission field. Meaning, wala pa ka nakadawat sa Ginoo. So, isettle ni mo na, duha lang kabutang. It's either you're a missionary today or a mission field. Kung nakadawat na ka sa Ginoo, kitang tanan missionary ta. But if you are not yet saved, you are still a mission field. Kinahanglan magdawat sa kani Kristo, ngay mong Dios ug manuluwas mga igsoon. So gitagaan tag command, gitagaan tag challenge to rescue the wandering journeyers. Wandering meaning to say na ang kalibutan mga igsoon, we are in the lost condition, nagawander asa taman aw sa usay condition sa tao karon, they wander in darkness. We have the song that says there, the world lies in darkness. Diba? Ang kalibutan nagalakaw sa kangit-ngit. And that's the very condition of our world today. People are wandering. Ay nagalakaw-lakaw sila sa walay kasiguraduhan. They may be searching for the truth, sometimes in empty. Muning danger karon, no? Especially sa availability ng information. Dali na lang kayo ang information. But sometimes not all information are good. Not information are true. Especially today sa social media, grabe naglaganap. There are different kumbaga, teachings nga nang gawas karon, and kung ikaw dili founded, dili ka sure sa imong baruganan, pwede mailad pa ka. Mao na nga ang kondisyon sa kalibutan mga igsoon. Sometimes they seek that authority there, na kay sometimes gusto nila makita ng kamaturan and magatukit-tukit na bisag asa, walay adto sa pulong sa Ginoo. Sometimes mailad, sometimes ma-deceive ni anak mga igsoon. So we are called to rescue the wandering from the light. Gi-explain sa tong preacher karon lang taud-taud nga nasa kangit-ngit. They were in darkness. That's why kinahanglan we need to rescue them. Kinahanglan sultian sila. Kay kung siguro kita wa ta nakaabot sa kaluwasan, posible kita pod karon nagpadayon nga nag-wonder sa kalibutan. Maybe we are still wondering atong pag-alagad sino di pa sure. Siguro basin wa ta nangalagad karon. But the good thing is, we are rescued. Someone gigamit sa Ginoo. It could be your pastor. It could be someone in your life na gigamit sa Ginoo para ma-rescue ka. And don't stop there. Ayaw sugot nga diha lang taman. Ikaw pod, mo-rescue sa uban. I-rescue pod. Basig tapad lang nimo na, silingan lang nimo, or basig mama lang nimo na, basig papa, and basig silingan or close friend nimo na, rescue them. Ayaw putla sa imuha ang chain of salvation nga nakaangkon ka sa kalawasan nga libre, i-rescue po di mong uban. Ayaw sugot na ikaw lang. Muna ang commission sa go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Iwali ang pulong sa iyo. The gospel is the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. The good news. Muna ang mayong balita
Muna ingon bitaw kayo, sometimes paspas ta mo share ng balita, not knowing maayo ba ni or dili, not knowing makatabang ba ni or dili. But mo ning pinakanindot spread na news mga igsoon, the good news, the gospel of the kingdom or the gospel of the grace of God, iwali nato na, isulti nato na. Kay muna pamaagi na ma-rescue nato ang mga wandering journeyers. We are journeying in this world, yaning kalibutana. So to rescue the wandering, ang idea na kita is we must believe His calling. We must believe His calling. Tuuhan na to mga igsoon nga gitawag ta sa Dios. Kitang tanan mo na ingon gani, it's either you're a missionary or a mission field. Walay exemption. Kung ikaw luwas na, you are a missionary. You are called by God. And therefore you must believe it. Imo nang tuuhan because someone said that our belief fuels our obedience. Morning mag-fuel, morning magasolina kung sasakyanan pa, morning mag-gas up para mo-move ka forward o nagtuo ka, nagitawag ka sa Dios, mo padayon ka, mo lakaw ka, mo rescue ka sa mga tao nga di luwas. And there are a few things under that para maingon ta i-rescue ang wandering journeyers. Number one, under that is we need to consider the command. Consider the command. I-consider mga igsoon ang command sa Ginoo. Ingon pa kayo sa book of Matthew, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Daghan kayo ang alanihon, daghan pang wanaabot sa kaluwasan, but sad to say, there are still few laborers. Ang subok kayo, gagamay pag yun. And kita na mga Kristohanon, kita na mga magtotoo, always consider that the Great Commission is not optional. Sometimes unap, di man siguro gitawag sa Ginoo, but it is the church ongoing obligation. At the same time, di lang kay obligation, kay sometimes siguro pag word na obligation, murag bukat, dalaon, kay obligado man. But of course, it is obligation. But the thing is, sometimes dili lang kay obligation kini, but somewhat it is also opportunity na gitawag ka sa Ginoo. Ginabalik-balik na sa mga pastors, mga igsoon, nga dili lalim ang pagpastorate, dili lalim ang tawagon ka sa Ginoo in the full-time ministry, but at the same time, opportunity. Una nga nindot bilang Kristohanon, i-consider kanunay ang command sa Ginoo. If we don't go, souls will never know. Kung di ta mo lakaw, di ta mo involved sa mission, there are people that will never know the Savior. There are people that will never be rescued from their wandering condition. Di sila maabot sa kaluwasan. Muna ang idea, we need to consider the command. Number two, not just consider the command, but commit to the cause. Commit to the cause. Unsang book of Luke, let's go there for a while. Luke chapter number 9 and verse number 62. Luke 9 and verse number 62. This is the test of discipleship. Unsang ingon ni Jesus Christ diri, and Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow, looking back, is fit for the kingdom of God. So ang punto mga igsoon, kung ikaw nagagunit na sa daruhan, ang picture niya literally, if a man is holding the plow, nagadaro ka, dili normal na idea na nga nagalakaw ka, pero ang imong pananaw dito sa likod. Or else, dili plaster ang trabaho nimo. That's why pag mo commit ka sa mission, you must commit to the cause. Walay talikuray, walay undangay, padayon ta sa pag-alagad sa Dios. Kaya dili man ingon na 10 years lang, 15 years lang. O ingon gito sa katong usa sa principal sponsor ni si Jasper during sa iyang wedding. Na-story na ko ang sa, I don't know ang directorate man to si Sir. Ingon siya, Sir, pila ka tuig na ka sa mission field. Ingon ko mga mag 15 years na po in the pastorate. Ay pwede na rin ka pwede na rin ka maka-loan sa GSIS pa daw, pwede 15 years na incentive daw. O, pwede na mag-resign. O, pwede na mo, resign mo to yung term, retire. Okay, 15 years naman daw. O. But the thing is, ang atong commission mga igsoon, ang pagtawag sa Dios sa atoa, ang pagresyo sa kalibutan nga wala pa nakaangkon ni Kristo is commitment. Until such time nga napatay kinabuhi, until such time na gamiton pa ka sa Ginoo, padayon ka, maulagan sa Dios, walay undangay. Once mo commit ka sa cause, there's no turning back. Walay talik mo nang usa hadlok ang uban. Kay wa na ba ni atrasay ni basig di na takabalikid. But ang punto mga igsoon, ayaw kahadlok kay nga naman di man kapasagdan sa Ginoo. Di man kabiyaan sa Dios, and proven ka na ni ani nga ministry na wala gipasagdan sa Dios mga igsoon. Muna ingon natong kanta, the cross before us.
The world behind us. No turning back, no turning back. Walay talikdanay ang pag-alaga sa Diyos. We need to commit to the cause. I would like to use William Carey. He believed the word when few others did. Ingon Padre, when faith carried him to India, and his belief became the bridge for millions to meet Christ. So kung si William Carey, the father of modern missions, go to India because he believed he was called by God. Nagtuo siya sa pagtawag sa Ginoo. He considered the command and he commit to the cause, and millions of people in India nakaangkon sa kaluwasan. And maybe ikaw po, hundreds, di lang siguro mangandoy ng millions. Maybe hundreds or thousands of people in your place that you will be reached out to the world or reach out to the word of God. Maabot nimo sa pulong sa Ginoo. Maybe hundreds lang or even tens. But kung bagay nga ayaw pag-settle sa less until such time kung ihatag sa Ginoo hundreds, then do it. Kung thousands, do it. Kung pananglit tagatag millions, then siguro kaning ministry siguro naabot na ang millions of souls with all the ministry na gikandak ninyo dinhi. From the symposium, sa drug symposium for more than 16 years, and police ministry, siguro roughly about siguro 1 million, if I'm not mistaken, na mga kalag na dala sa tilan sa Dios. It may be, dili man sincero to ila, but ang ato lang, ipaabot sila ang kalawasan. Dili naman to trabaho na i-convict sila. Ang trabaho lang to is to share the word of God. It's not your task na mahadlok ko ba sigdi sila mo dawa sa Ginoo. Sige lang, iwali ang pulong sa Ginoo. Your task is to share the word of God. Your task is to share the message, not to convict them. Dili ni makonbikta, di siguro kung gitawag sa Ginoo. Dili, ang trabaho lang nato is to share the word of God, to tell them about the love. So you must commit to the cause. When you believe His call, you will begin to move. Pag nagtuo kang gitawag sa Ginoo, don't deny it or don't try to ignore it. Na may command sa Ginoo. Muna ginabalik-balik ni Pastor Bunay sama many times. Sometimes mingon ta, wa siguro gitawag sa Ginoo. Nagpaabot ko matawagon sa Ginoo na extra terrestrial activity nga moingon na ikaw, brother, gitawag ti ka pagami sa Ginoo. Walay mahitabo niya na. But there is a direct command from God. That's why Pastor Bunay always say to us, why wait for the call when there is a command? Nga nang paabot mo matatawagon. Nga na'y command, klaro na. There's a clear command from the Bible that we are all called by God na muwalay sa pulong sa Ginoo. And of course, na ay special na makabalog ka niya na ang gitawag ka sa Dios. In our Bible school, na ang lesson, duha ka butang. When you are in the mission field and you are not called by God, then walay problema. Kung baka lesser ang problem. At least, naka sa mission field, wala agad ka ng calling sa Ginoo. Naka sa mission field, it's either you will just lose the work, although naagay po disadvantage. But ang pinaka-great disadvantage, that if you are called by God, and you are not in the work of God, that's the greatest disadvantage. Nagitawag ka sa Ginoo, pero wala ka namuhat sa bulaton sa Dios. Mo ang pinaka-disadvantage, mga igsoon. You will face the consequences of God. Di na ta magpaabot niya na mga consequences pa maabot sa tuwa. Nga dito ta maingon daghan mi mga kailaan na di gidaghan few. Nga mga Bible students before nga nagtestify sa kay naka-teach man kog Bible school for siguro 2 years, 3 years. Bible school ni Pastor Deacon. Nakagraduate ang first batch no namo. But daghan ang wala nagundang. Daghan nagundang rather. But some of them testify. Kaya nga man karon wala na tiil. Ingon gitawag yun sa Ginoo. Pero wala na. Dili na kayo effective. Although wa ko nagminos, wa ko nagtamay nga di ka gamiton, so you can still be used of God kung magpagamit ka sa Ginoo. But the thing is, ayaw na paabot. Nga na pa yung mga butang na may tabo sa'yo para maingon ka gitawag ko sa Ginoo. Nga wala na imong isa kamot, wala imong isa katil. Mingon dito ka mingon, gitawag ko sa Dios. Pero wala na. Ang challenge karon na kagabion, rescue wandering journeyers. You must consider the command and commit to the cause. That's the cause for God. O ang kausa na to para sa atong buhi nga Diyos. Number 2, na just go ye therefore. The next phrase that says here, and teach all nations. Teach all nations. Ang ikaduha nga nakita ato mga igsoon, nagikumanta sa Ginoo, we need to train people, we need to train all nations. Number 2, we need to equip oppressed eternally. We need to equip oppressed eternally. Meaning to say, ang literal meaning niyan is we need to make disciples of all nations.
The goal is not just to make a decision, but to make disciples. Ang training mga iso, ang teaching them implies training, implies equipping, implies edifying believers nga nagtuo sa Ginoo. So after ka nagtuo sa Ginoo, you must be equipped. Kinahanglan matudloan ta. Muna bitaw ang ministry is kinahanglan na preparation. What na nagtudlo po dinhi na pagbation nimo gitawag ka sa Ginoo, diretso ka pagpastorate. Di po na mao ang punto. Okay na yung mga pundok nagtudlo nga pagitawag ka, na feel nimo gitawag ka sa Ginoo, sige start kag mission work ngadto. Without any background, although wata nagminos, nagtamay sa ila. But ang punto mga igsoon, kinahanglan ang preparation, kinahanglan ang equipment. At the same time, ang equipment nato, ang edification, ang training nato, ang pagtudlo sa ato, dili mo na one time, one night, makuha ni mo na. But it is a process. It may take years nga matudluan ka sa pulong sa Ginoo. And even, di lang po pasabot nga Bible school lang training. In pa kung imong tanawon sa Bible, na ang atong mga apostles, wala ko nagtamay sila sa idea kung imong tanawon sa kalibutan nga standard, di sila kapasar. Kung kalibutan na standard atong basihan. But kung imong tanawon sa Bible, they were taught directly by Jesus Christ. That's why nakapasar sila. Mo na ang punto, dili naman ta mag-expect nga tudluan ta ni Kristo directly. We have His Word already. Mo na ang mutudlo sa ato, mo na mo equip ka nato sa talang pulong sa Dios. And mo na ang information, o mo ni atong equipment para makatudlo ta sa mga tao, the word of rest, the people in need, ang kalibutan mga igsoon, we're facing oppression. And that's why kita, ang atong objective is eternally, we need to equip people from the very word of God. Ang mubita na ang learning, dili mag-stop. Nga, pag mag-graduate na ang Bible school, okay na. Bible, kumbaga, wala tagitawag, ingon pa ni Pastor Bunales gani, many times, you are not called to be in the Bible school. You are called to be in the mission field. Ang Bible school is training ground lang. Sometimes yung gitawagin ko, mag-Bible student jud ko. Sometimes diha lang tama ng call. Pag abot Bible school, humana, kaya ang tawag ng Bible school lang man, so walay desire na magpastor. Kaya nga Bible school may pagtawag. But if you are called by God in the mission field, ang Bible school is a training ground. What gitawag na mag-Bible school lang taman, gitawag ta in the mission field, and we are equipped here, gitudluan ta na maglikon sa pulong sa Dios. Naana kumplito ang atong training dinhi. Naana ang pinakatudlo, constitution nato, and the bylaws of the believers, kumplito ang pulong sa Ginoo. Ang importante lang sa to is we need to study. Tun-an nato ang pulong sa Ginoo. Gi-equip ni Jesus Christ ang mga believers sa kamatuoran, not just temporal na mga butang, but eternal truth. Kaya ngon pa ang Bible, in 2 Timothy, maybe we are familiar with this, 2 Timothy 3:16 and 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. So, kompleto na ang pulong sa Ginoo, naana din tanan. So, sang himuon na ito mga igsoon, mabito na ang last phrase that the man of God may be perfect and thoroughly furnished unto all good works. So, na ang training ground na ito mga igsoon, to equip us, we must, the thing na kung nakita na is we need to inspire His church. We need to inspire His church. Ang inspire mga igsoon, though training and truth, mo ni ang mag-equip nato, mo ni mag-empower, mo ni magdasig nato ang pulong sa Dios. We need to inspire His church through the Word. There are two things under this. Number one, to strengthen the saints. To strengthen the saints. Unsang Ephesians 4:12 nagingon. Let's go there, Ephesians chapter 4. And verse number 12. For, ingon ang word for the perfecting of the saints. Let me take that. 4 verse 12, yes. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Till we all come, verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So you see, pag imong tanawon mga igsoon, ang Bible, it will build strong believers that will stand steady in many storms. Kay usahay, pag ang Kristohanon dili grounded sa pulong sa Ginoo, pag mabot ang pagsulay, pukan pod, bungkag pod.
But kung ikaw grounded, ikaw strengthened by the very word of God, muna kinahanglan, ang mag-strengthen nato is the very words of God. It will strengthen the saints. It will inspire the church. Magpadayon ta na mag-alagad sa itong buhay nga Diyos. Not just strengthen the church, but number 2, to support the suffering. Support the suffering. Ingon sa Galatians chapter 6 verse 2, bear ye one another's burden and to fulfill the law of Christ. When we lift the load of others by loving them like Christ. Atong i-lift up ang load sa uban. And this is an example kani nga simbahan that you're bearing one another's burden. Di lang iasa nimo sa leadership lang, ay kapastor man nga trabaho. No. We need to lift up loads. Sometimes, kay nga naman, kung iasa nimo tanan sa katao sa may tabo, later on or sooner or later, mo fade ang strength sa tao. But kung daghan na magtambayayong, daghan na magtinabangay, para sa butang sa Diyos, dali ang trabaho. No. Do lisod, di naman mawala ang word na lisod man yun. But ang punto, pag magtinabangay, maging sayon mga igsoon. I remember one person, in the person of Amy Carmichael, he inspired countless young women by example and scripture teaching, building their souls by building them on the word. Usa ka babae gigamit sa Dios, countless young women gitudloan niya sa pulong sa Ginoo. And mo po na kita mga igsoon, walay lain mo inspire to. Sometimes inspiring ang atong personal words, but pila lang na ka mga minuto, pila lang ka adlaw na, but ang pulong sa Ginoo will last for lifetime. Munang ingon sa Bible that the word of God must be preached. Kung iwali ang pulong sa Ginoo, do di man dawaton, but sooner or later the word of God will not come to him void. Dili mo balik ang pulong sa Ginoo walay kapuslanan. But mahimong kapuslanan later on. So sa ato karon siguro ang uban murag di pa masabtan kayo ang pulong sa Ginoo, but if you hear the word of God, later on ma-recall nimo na, amo na magbukaw sa imong kasing-kasing, even though natulog na ka, makahinumdum ka sa pulong sa Dios nagiwali. And mo ni mag-move ka ni manay, mag-inspire ka nato sa pag-alagad sa Dios. If you want to equip others bilang Kristohanon, you must first be filled yourself. Kinahanglan kita pod matudlo, kita pod mismo puno. Kaya nga pa, you can never pour something from an empty vessel. Unsa may imong i-share sa uban kung ikaw walay natunan. Mo nang challenge sa to mga pastors and to all the Christians, we need to teach or we need to learn from the very word of God. Tuon ta sa pulong sa Ginoo. Ayaw lang asa sa imong pastor, although of course manginahanglan tagtabang sa itong pastor, siya may gamiton sa Ginoo. Because the Bible says, I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Gamiton sa Diyos ang mga pastors. But ang punto mga igsoon, every day ba ka makadungog sa imong pastor? Dili man. Sunday man, makadungog ka. Wednesday lang man, makadungog ka. Or sometimes in your Bible studies. But how about other days? Wala na tayo pulong sa Ginoo. He must have that daily thing about the Word of God. Kinahanglan natin daily devotions from the very Word of God. So para ma-equip ta, kinahanglan nimo ang pulong sa Dios. So to support, to strengthen the saints and support the sufferings. Number 3, balik sa itong text. Yung sa next phrase, yung diri, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Thing I've heard there, baptizing, kabalota ang baptism nato mga igsoon is a public declaration of an inward information or inward transformation sa ato. To baptize means in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Kung sang idea nakita nako, number 3 is to announce redeeming Savior. Announce redeeming Savior. Atong i-broadcast, atong isulti, it is not just any ritual, but it is a representation nato nga ang Dios nagluwas kanato. Ang word niya announce is a bold proclamation. We need to proclaim the world that we have the redeeming Savior. Na ay manuluwas nato, ayaw ulaw, ayaw takam imbaba. Isulti kanila that we have the saving Savior, the redeeming Savior na muluwas nga Ginoo. Amo ang Dios nato. We need to tell them, we need to announce them our allegiance to the very word of God or to the Redeemer nga nagluwas nato walay lain ang atong Dios yung manulubos. So it is a public announcement. Many times sa ato, pagbaptize na to, ginabalik-balik na to na. Ang baptism, it is not just, of course, appeal, but it is not just membership of the church. Dili lang mauna.
Secondary na lang na idea nga nung magpabaptize ka is para mamembro sa simbahan. But the very reason why you decide to be baptized is because you want to be identified with Christ. Magpamatuod na nga nag-ila na ka ni Kristo, nagdawat na ka ni Kristo ngayong manluluwas, and that therefore you will prove that publicly and get baptized in the water. Pamatuod di mo nga nagtuon na ka sa Ginoo. Di lang kay para mamembro ka sa simbahan. Mo man ang hadlok so, pababaptize ko, membro na ba ako sa simbahan? Yes. O membro na ka sa simbahan. But di lang na, ang pinakaunang nga rason is i-identify nimo nga nagsunod na ka sa Ginoo. Nga na kay Dios nga gialagaran, luwas na ko. Mawita na ingon sa Bible, and after you baptized, you are buried in the likeness of Christ's death and rose again and walk in the newness of life. Maglakaw ka nga bag-o ang kinabuhi na. Tinabalik ka ng daan. So muna ang punto, if you announce the redeeming Savior, there are few things nga itong i-share na. Number one is proclaim His redemption. How about that? Under that is about the announced redeeming Savior is boldly in His cross. Na ikaisog, na isulti ang ihimo sa Dios ngadto sa cross. Di ta kung ang uban gani isog kayo sa ilang mga kausa, samot na kita nga mga Kristohanon. Nga mo declare ta sa tong devotion. Muna ingon ako kanunay, sometimes malupigan pa ta sa mga tao nga dili tinud-anay nga nangalagad sa Dios. Dili tinuod ang Bible, dili tinuod ang kalawasan, pero grabe ilang devotion para sa Ginoo. Nga ilang so to speak, grabe ilang kasing-kasing, grabe ilang kang mga kaisog na mo declare nga mingo sa silang tinod. But kita na hinon ang tinod, usay maulaw ta ni anang idea nga di ta kaya mo sulti boldly. Mawita na ingon, we are not called by God to be a silent Christian. But we need to announce it to the world. We need to tell them about the love of God. Isulti na to sa ilang kaluwasan mga igsoon. Mawita na ingon, how shall they know? How shall they believe in Him of whom they have not heard? Paano ba nila matuuhan na? Paano sila magtukong kung sila kadungog? So kinahanglan makadungog sila. And how will they hear without the preacher? So kinahanglan itong mga gamiton to announce the redeeming Savior. Ang kinahanglan nagkaisog mga igsoon. Dili ba lalim. Labi na, when you stand for God, always remember this, when you stand for God, is either you will make friends or make enemies. Pamubarog ka sa Ginoo, either makakita kag amigo or kita kag kaaway. Mabay ng basihan pag naka sa tinod, nakay kaaway, napogi amigo. Munang kamaturan diha. When you speak the things of God, always remember, there are people that will like it and there are people that will dislike it. Nagay mga tao nga di ganahan. Bisan pag unsa kanindot sa imong isulti, isa kanindot, imong himuon para sa Ginoo, there are people that will never understand that. And dili ganahan sa imong gihimo. But the thing is, padayon ta mga igsoon, kaya ingon si Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ. Wala siya naulaw. I appreciate the young men here nga nagkuig sa mga street preachings. Street preaching na to. I challenge you, padayon lang, paggamit sa Ginoo. Sige lang, gamay pa imong boses, bata pa ka, but pang padayon ka, gamiton ka sa Dios. Importante lang desire nimo. Pangandoy nga tagaan kag dako nga tingog sa Ginoo, but appreciate katong gagmay, dagko na tingog. Di na maulaw muna pag anad gid mo singgit, ma-develop ra gyud. I-shout lang munang word na announcement, i-shout nimo na. I-proclaim na to. Ang call sa mission mga igsoon is to proclaim it. So unsang unang nga butang under that is proclaim the redemption. Proclaim His redemption. Muna yung sabay, for the preaching, 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Gahom sa Dios and proclaim the redemption, the power of God. Kaya kung walay nag-proclaim niya na, apil tawa na kangkon sa kaluwasan. And we need to proclaim that redemption. Kay mao niyang gahom sa Dios. The world may mock it. Ang kalibutan sometimes di mo dawat niya na. But sige lang. Importante ang langit malipay, ang langit. Kaya nga naman we believe that the cross still saves sinners. Ang cross wherein wata nagtudlo nga kinahanglan mag-sign of the cross pata di na necessary na. We don't need to bear that symbol of the cross para maingon ta nga Kristohanon jud ta. No, the idea is na isulti lang nimo ang redemption sa Ginoo nga si Kristo namatay nga makasasala ka. He died on the cross. He sacrificed His life for you and me. Namatay siya ngadto para ang tao makangkon og kalawasan. Inana kinang i-proclaim na to. Number 2, not just proclaim,
His redemption. But number 2, persist despite rejection. Persist despite rejection. Morning dangerous ay pag mo maka-experience ng rejection, sometimes murag muundang na ta. Di mo na mo dawat. Sige na, bahala silang matong impyerno. Bahala mo matong impyerno mo diya, di mo dawat. But regardless, the people will reject it. Just persist. Padayon lang. And maybe on your second time, dili pagyapon mo dawat. On the third time, di pagyapon. Basi ika-fourth time mo dawat na. Basi ika-fifth time mo dawat na. And kung nag-undang ka, di ka mo persist, kaya nag-reject siya. Hindi ka dili ni mo siya maabot sa kaluwasan. We need to keep proclaiming Christ. We need to keep on. Despite of the rejection, di man ginamo dawat. Dayon, good thing may mga tao nga grabe mo dawat sa pulong sa Ginoo. But many times, labi na sa mga syudad, experience na to sa mga cities, because there are lots of mga diversion, entertainment, daghan kayong mga kalaban sa kumbaga sa mga cities ng mga tao. Bugbog na kayo na sa pulong sino, daghan na yung mga simbahan na dungog nila. And many times they will reject. Pangwarta naman po ni, pag magisgot reliyon, kwarta na dayon. Pag magisgot ka, sa mana, kwarta na. Kadaghan tayo experience niya na. Pag mga tag-trucks, kung kwarta pa lang, dawaton ko na. Ang tubaga to, ma'am, mas labaw pa rin sa kwarta, ma'am. Mas lindot yung kwarta. Mas lindot yung, tinuod man, mas lindot yung kwarta yun. But ang kwarta, mahanaw lang na. Pila lang na kaadlaw. You may have millions, but later on mawala lang na. But if you have the salvation from the Lord, nakaangkon kag kalawasan, kanang kalawasan, di mambaylo sa kwarta, and hantod sa hantod, ma-enjoy mo na. And mo nang kinahanglan mga igsoon, I challenge you, ayaw undang, sa gilag mo reject sila, sa gilag mo balibad, just keep on, despite rejection, padayon ta mo sangyaw, mo announce sa kalawasan, nga na Dios nga anda mo luwas kanila. Dapat maging isog ta mga igsoon. When Spurgeon was asked, unsay ang secret? Spurgeon said, quote, the word of God did the work. He preached the cross and Christ changed hearts. Ingon siya, ang sikreto lang niya, nga nung dagay nito, dili, ingon siya, maayo mo kumusulti. Kuyaw ko kumusulti, mo nang tuog sila. Pag ako na kayo musulti, bisag gamay nga di na sila katingog. Grabe ka power musulti. Pasultihan din mga igsoon, dili pinagi sa tong buses, but pinagi sa pulong sa Ginoo. When the word of God is preached, ingon si Spurgeon, I just preach the word. Iwali ang pulong sa Ginoo, and people will believe it, and people will be changed. Mausab ang tao. Kaya dili sa tong pulong mga igsoon makausab sa tao. It's by the word of God. Ang pulong sinamuona muliyog sa mga kasing-kasing. Ang usa ka town crier in ancient times, di pa man sa tong panahon karon nga ang information dali naman lang ipaskil na lang na, okay, na mensahe from the king na mao ni na meeting kasagaran sa tuwa sa mga town na mga announcement na diha. But in the ancient times na usa ka town crier ang tawag nga ang trabaho niya from the king na isulti niya ang mensahe sa king. Kung ingon ng king o isulti sa tao nga na meeting karon, I'm just paraphrasing. Kumbaga ang punto na nasa isulti na mensahe isulti sa tao, ang trabaho niya maglakaw-lakaw sa kadalanan, isulti niya ang king maghatag address kanato, mo share siya ng pulong sa Ginoo, mo share siya sa mensahe sa tuwa rather. And mo ang trabaho sa town crier, he will go in the streets crying that message. Dili pwede nga maghilom-hilom lang siya, but he will cry at the top of her voice, isulti niya ang mensahe gikan sa hari. Now, we believers, we are here commanded by God to shout, to announce the message of God. It's our task to the world to tell them about the love of God. Share to them, announce the redeeming Savior. Isulti na to na. Ayaw lang timid, ayaw lang tako may mga baba. We need to lift our voice and declare the message of God in the Bible. O nang challenge sa ito mga igsoon. Wherever asa man ta, in the school, in your work, maybe online imong trabaho, you can lift your voice and announce the redeeming Savior. Pwede yapon nimo share ang pulong sa Ginoo. Dili silent or kumbaga dili secluded sa usa ka part lang. Natay advantage pud sa karon when it comes sharing information. Atong isangyaw sa tao ang kaluwasan. Di lang kay tanan lang pang sarili lang nato nabutang. But see to it, we need to share to them about the redeeming Savior, and we need to announce it boldly. Kinahanglan tay kaisog mga igsoon. Number 4.
The thing here, verse number 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ang phrase din mga igsoon na yun, teaching them to observe, na ang pagtudlo na kinamusunod kita, not just a merely information lang, but kitudloan ta mga igsoon as Christians, we need to live the very words of God. Ang word na observe, we need to do it. Atong ikinabuhi kung unsang gisulti sa Dios. So unsang butang nakita ato number 4 is commission, lost understanding. Commission, lost understanding. The thing is, a word na commission, we need to speak with authority. Ang mga kalag na wala kaangko ni Kristo, we need to speak the truth. Nga nadawat nato kung ang pulong sa inyo day, observe all whatsoever I have commanded you. Ang all dia that speaks of the truth nga nadungog nato, isulti po nato sa ila, all of it. Atong isulti mga igsoon, commission, lost understanding. We are commanded to mentor with maturity. Kinahanglan ang maturity mga igsoon, padayon. Mawitanaw, ang discipleship is not an option, but it is obedience. If you are saved, then you must obey. Mawitanaw, command after nga gisugo to sa Ginoo, gitawag ta, na announcement sa atong manuluwas, but ang ikaduha is kinahanglan nato ang pagtuman sa iyang mga sugo. This is discipleship. I like to use 2 Timothy chapter 2 and verse number 2. Mao ni ang pinaka-challenge sa atua, labi na din sa simbahan. And the things that thou hast heard of me among many witnesses. Now, Apostle Paul was talking to Timothy here. The same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So after ikaw nakaton, ikaw po nakadungog sa pulong sa Ginoo, natudluan ka, you must observe it and do it and tell it to others also. Kinahanglan mo ng cycle of maturity, cycle of discipleship. Kinahanglan na matudluan. And I appreciate this church nga naga-raise up na mga new, mga Christians, mga bago na mga men and women in the church na magamit para sa bulaton. And mo po ng objective nato bilang dili man kita nakauna gamay sa mission field. Kami po nag-challenge sa inyo nga wala pa that we need to follow in mission. Kinahanglan mo sunod ta sa sugo sa Ginoo. No. Nahanglan atong tumanon. So unsa ang idea ng commission, lost understanding about this is live His commands. Live His commands. Meaning to say, kay nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, ikinabuhi nato. Manang ingong sa preacher kanina, nga di lang kay musulti lang tabat kaya maging example po ta. Manang yung sa James 1:21, be doers of the word and not hearers only. Be doers. Obey. Do it. Ikinabuhi nato ang sugo sa Dios. Kaya lang maayo ta musulti. Siguro kani nga simbahan well versed ta magisgot sa mission. Well versed ta magisgot about the things of God. But ang pangutana, are we living it? Ato manggi kinabuhi. Mubit na pinaka-challenge perminti, it's not how many you have learned, but how many you have applied. Di man ipadaghanag outline sa notes na to. Oh. Siguro kung padagay outline sa notes, apil siguro mo compete ko. Kaya nga naman, from Bible school na ko, naapa ko sa simbahan, naapa ko mga notes nga to. From my first year sa Bible school, and before pa sa ministry sa Butuan, naako yung mga notes nga to. So kung siguro ko padaghanag notes, but ang challenge para ganag na apply. Mo nang permiti challenge kanunay. And I'm not saying that I am better than you kay nakauna ko sa dili na maong punto. Kay ingon pa sa Bible na naguna pero naulahi. Napoy naulahi pero naguna. Oh. That's why dini pauna na sa ministry. Dini pa dakoig ministry, dini pa daghanay verse, although nindot nga daghan kag verse, nindot nga nagamemorize kag pulo. I challenge you sa mga young people, challenge you, memorize verses, daghan na verses, kay nga naman basaturate ka sa pulong sa Ginoo, mo ni maghatag nimo kadasig sa panahon nga maluya ka. Kay nga naman ay pulo siya magsaturate nimo. But ang challenge, we need to live it. Atong ikinabuhi. Mo na ingon si James, be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Ayaw lang ilara imong kagalingon. Ako na ang pinakadagag verse din nga simbahan. But ang pangutana, ikaw ba ang pinakadagag verse na gituman sa imong kinabuhi? We must live it.
ang pinaka-challenge kanunay mga igsoon in the person sa tong discipleship, kinahanglan mag-ikinabuhi nato na. One thing to bring people to Christ, and one thing to make disciples, to help them grow in Christ. Nindot man makaton sila. Ito ng challenge kanunay sa amo. I remember na sometimes maayo kay ta ng soul winning ministry, musangyaw. But ang usa kulang sa ato is ang pag-follow up. Mo nang usa na weak points in my ministry. Man, I am not justifying myself with that, but I'm trying to ask the Lord to give me more chance nga ma-improve pa na. Kaya nga naman kung kalag siguro ang napadala mo sa tilan sigino by the hundreds, but ang pangutana pila ang gipag-grow nimo, pila naman ang gi-disciple nimo, kay di man magisgot lang na pinakadaghang kalag, but ang pangutana pila ang disciple nimo, pila ang natudloan nimo sa pulong sa Ginoo nga nag-grow sila, nag-improve sila sa Kristohanon na kinabuhi. And mo nang challenge kanunay that we need to command, kumbaga ang mentorship na to. And we are privileged nga natudloan tayo nga simbahan, and it's our chance as well to mentor others. Ay lang sa imo lang pabilin kita missionary, atong challenge atong kagulingon. Di lang kay kita lang, but we need to mentor other coming missionaries in the field. Mga magtudlo to sa uban pod nga para sila pod mapagamit sa buluton sa Dios. Ingon pagani a missionary said, quote, ingon sa diri, if we make converts without making disciples, we create orphans, not children. So kung sige lang daw tag reach out, sige tag converts, makadawa sa Ginoo, but wa nimo nagipag-grow sa tilan sa Dios, we are just making orphans, not children. Kaya nga naman, wa may nagatiman. Kung si tawag sa anak, may ginikanan, orphan. Mo po na ang Kristohanon nga walay simbahan, orphan. Ang Kristohanon nga di mag-grow, walay simbahan nga mag-nurture kaniya, you are spiritually orphan. Nakadawat lang ka sa Ginoo, luwas lang ka, pero wa may nag-nurture nimo. Unsa ka? Orphan, meaning si Bisayan ng orphan, walay ginikanan, walay mamagpapa. I know you know the thought, the idea ng orphan. So kinahanglan mga igsoon, not just produce magtudlo ta sa kaluwasan, but kinahanglan po ang maturity. Isangya po na to ang maturity sa Kristohanon. John 13 verse 17, another reference on that, 13:17. John 13 and verse number 17. Bible says, if you know these things, happy are ye, unsa ang ingon dia? Happy are ye if ye do them. So meaning, dili disadvantage, dili luoy, sunod-sunod ka sa isutin, no? You are happy. Nindot ka nagtuman, maayo day ka nagtuman ka, sa gilang, i-disregard ka sa tao, sa gilang, tamayon ka sa tao, sunod-sunod ka ng pastor mo, sunod-sunod ka ng simbahan mo, sunod-sunod ka sa Bible, sige lang, i-despise ka sa tao, sa gilang, tuman lang sa pulong sa Ginoo. Kaya sa Bible, if you know those things, and if you do it, happy are ye. Na ay kalipay di mga igsoon, kung imong gituman, gikinabuhi nimo ang pulong sa Ginoo. Mao na ang dating ang baga sa itong mensahe, no? Mao na ang credibility na to is ang consistency sa itong kinabuhi. What we speak, maningon ni Pastor Jason kana, we need to walk our talk. Mao nang challenge sa tuwa, bilang kami pod missionaries, di mi kumbaga maging hypocrite mi sa iyong atubangan, na mosulti mi sa inanion, but kami sa mga field wa ni mo naghimo. O sa ka-hypocrite na nga mosulti ka ani pero wa nimo gituman, murag mga Parisiyo nga grabe kalimpyo tan-awon, outside lang, but inward in their hearts wa ni nagtuman sa Ginoo. Di man ta mga Parisiyo mga igsoon, wa pud ko nag-ingon nga di ta masipyat. Di man ta mga perpekto, makasipyat man ta, but nay paningkamot mga igsoon, na unsa atong natuna atong paningkamutan i-apply sa atong mga kinabuhi. Atong paningkamutan nga atong himon ang butang para sa Dios. So unsa ang butang mga igsoon under these two things? Number one, display the word. Display the word. Atong ipakita. There are people watching us. Na mga tao nga nagatanaw sa atua. Ang atong our obedience, it could be their first sermon nga ilang madungog. Ang imong kinabuhi, it could be a great sermon to them. You may not speak to them the word of God, but kung imong gidisplay ang pulong sa Ginoo as if mensahe na para sa ila. Pumitong tinuod na, it's either you will bring people to hell indirectly sa imong kinabuhi.
Sometimes di na kang kinamusulti nga, ayaw mong tuo sa Ginoo, ayaw mong dawa sa Ginoo, pag kinabuhi lang og di maayo, ang tao di na mo tuo sa imo. Pero pag di ka mo sulti, pakita lang nimo ang imong kinabuhi maayo, ang kinabuhi nimo, ang pulong sa Diyos, people will be amazed unsa din na klase na tao na. Unsa nasa ang anong inana man ang kalipay, makaingon kami sa lisod ang kinabuhi, pero lipay mangyapon, matag Domingo masimba man, bisag na problema, moalagad man sa Diyos, usang nasa ang kasing-kasing. And people will be curious about it, and they will learn that your life is a blessing. And by living that word, i-display ni mo yung kinabuhi sa pulong sa Ginoo, you will makitaan sa tao. Munang ang word no sa Bible na let your light so shine before men that they may see your good works. Makitaan nila ang kahayag ginasay mo. Hindi lang kayo makitaan, but they will glorify the Father which is in heaven. Not just display the word, but number 2 is demonstrate the work. Demonstrate the work. Philippians 2:15. Kung sa ingon sa Philippians chapter 2 and verse number 15. We need to live His commands. Chapter 2 and verse number 15, unsang challenge ni, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation. Look at this, among whom ye shine as lights in the world. Atong ipakita ang kahayag nato nining kalibutan na. Kaya ang kalibutan, living in darkness, if you display the world and demonstrate the work of God, they will see the goodness of God in your life. Makita nilang kaayo sa Dios mga igsoon. So muna bilang Kristohanon, Christians, dili lang kay atong ipakita o atong isulti lang, but atong ihimuon na to sa itong mga kinabuhi. Someone said, quote, ingon siya, you're the only Bible some people ever read. Unquote. So ang idea, people may never have the access from the Word of God. But if you are living the Bible as if ikaw ang Bible nga ilang nabasa, kaya nga naman, imo mang gi-display ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. That may be the only Bible that they have read in their lifetime. Kaya nga naman, nakakita sila sa imong kinabuhi, nga imong gituman ang pulong sa Ginoo. Muna ingon ba, live the Bible as others will want to meet the author of that. Na ang tao pod, ingon ba gani, a holy life sometimes is the heaven's loudest sermon. Ang isa ka kinabuhi nga matarong, balaan at ubangan sa Dios, it could be the greatest sermon ever preached. Na walay dagang sulti, but kinabuhi lang niyong pulong, that's the greatest sermon that to share to people. Now the last, and I will close now. Number 5, ang last phrase, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. The last thing, number 5, is harvest desperate souls. We need to harvest desperate souls. Unsa ang punto mga igsoon? When Christ closes the Great Commission, He gave it with the promise of His presence. Unsa ingon sa Ginoo? I am with you always, even unto the end of the world. When we go, pag ikaw mulakaw, you will never be alone. Ayaw sulti nga, mag-mission ko, ako lang isa, kani nga lugar, mingaw ni no. You will never be alone because the promise of God says, I will be with you always. Kuyog ni mo ang Diyos mga igsoon. Muna na kanindot, ang word na harvest that speaks of completion, ayaw undang, hanto di maabot, ang pinaka-final. Padayon ta na mo invest, padayon ta mo muhimo sa butang sa Ginoo. Kung saan challenge na kita na ko harvest desperate souls, we need to endure challenges. We need to endure challenges. Na mga challenges nga atong agihan mga igsoon in the mission field, dili hayahay ang pag-alagad sa Ginoo, dili hayahay ang pagiging Kristohanon, di lang kay pastorate, but being Kristohanon, di lang hayahay ni. But there are challenges na imong agihan. But the thing is, you must endure it. Padayon lang ka. Kinahanglan mo endure ka mga igsoon. Sometimes, so, kumbaga, the harvest fields, nga atong ginatanaw, dili layo. They begin right where we stand. Uwitra ingon sa Ginoo, and ye shall be witnesses unto me. Both in, after that the Holy Ghost is come upon you, ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem. That's our own land. Mao na atong local rich na to, atong Jerusalem.
Next to that is Samaria and Judea. And after that, ingon pa sa Bible, and unto the uttermost part of the earth. Mao nang pinaka-rich na to mga igsoon. Mao nang gigamit sa John. I would like to use this again. Gigamit niyang John chapter 4, verse number 35. I would like to make an emphasis here. Chapter 4, verse number 35. See not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Mga igsoon ko sa Dios, let's endure the challenges. Padayon ta, mo harvest og kalag. Padayon ta nga mo sangyaw og kalag. Mga kalag na wa pa nakangkon sa kaluwasan. That's their condition. They were desperate. Yan ang kalibutan na. Pag ikaw walay Dios, desperate ang imong condition. And that's what we ought to harvest them. Kailangang sultihan sila. Atong sangyawan sila sa pulong sa Ginoo. When Hudson Taylor faced hardship in China, he said, munang sulti ni Spurgeon, quote, ingon siya, I am not alone, for Jesus is with me, unquote. When he go to China, pag abot og lisod na ngadto, grabe na lisod na experience niya, but ingon siya, dili ko na ginusara, kay kuyog na ko si Kristo. And I want to challenge you as well, we missionaries, sometimes ma-feel na to na, nga marag kita na lang, as if people are ignored us. Sometimes our church never understand us. As if murag kita na lang ang atong pamilya. But ang punto mga igsoon, just look up there. There is Jesus. Nag-promise ka nimo, I am with you always. Kuyog na to ang Dios mga igsoon. You must endure challenges. Ingon pa ang Bible, Galatians 6:9, let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. In the book of Psalm 126, verse number 5, they that sow in tears shall reap in joy. Ang kita nga, kung ikaw naghago, kita naghilak man ka sa iyong pagtanom, but sooner or later, you will reap in joy. Naari kalipay mga igsoon. That's why kinahanglan, we need to harvest souls with endurance. Kailangan mo endure ta. Na mga problems, sometimes mo endure ta ng loneliness, sometimes mo endure ta ng long nights, losses of loved ones, but we need to keep on. Padayon ta mga igsoon, because the harvest is truly plenteous. Ingon pa sa Bible. Padayon ta na mo harvest. And there are 2 things to close with that. Number 1, labor with patience. Labor with patience. Kinahanglan mo labor ta mga igsoon. Sorry. Nako. Labor with patience. Ang unang nga butang, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Church, I commend you for your labor. Just keep on. Ang inyong hago, inyong sleepless nights, ang inyong sakripisyo, imong kwarta nag-invest nimo sa simbahan, although para sa pamilya na untana ni nimo ni, but you give that to your missionary para sa inyong gastuhanan ta sa iyong pamilya na imong mga needs sa panimalay, but you try na imo pang stretch ang imong need, sige lang i-provide lang sa Ginoo, you commit that to your missionary or sa mission conference. I want to challenge you mga igsoon, that labor will never be in vain in the Lord. Dili na maging kawang mga igsoon, because you will be rewarded very soon. Mawit ano, ang labor nato, ang bunga niya ni, dili overnight. I expect na, sige lang, panalangin lang ko ugma sa Ginoo ni. Di po din na. It may take time. Kaya ang pagtanom, dili man ningo na, naman tayo farmers diri. Di man pagtanom karon, bunga na dayon. Man magpara sa presidente, ingon siya, kakatanim lang namin at nag-harvest na dayon. Di man pwede magtanom, harvest na dayon. It takes time. And it takes hardship. Sometimes it takes storms, it takes sorrows para bago ka mo harvest. But labor with patience. Padayon lang ta mga igsoon. A faithful farmer never quit before the harvest. Siyempre, pag nagtanom ka, nakipangandoy, sige lang, 3 months from now, mo harvest na ko. And what will you do? Imong atimano na. Di maayo ang panahon, imong atimano na. Nindot ang dagas mo, atimanon, gihapon ni mo na. Kaya nga naman, nagpahabot ka na mo harvest na ni soon. And just keep on harvesting that desperate souls, mga igsoon. And lastly, I will close now, is lean on His presence. Lean, wala sa akong outline, lean on His presence. Kung sa ingon sa Bible, the Lord doesn't send us alone. Kung sa ingon sa Ginoo, He walks with us as we work. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. When Hudson Taylor
endure sickness, storms, and sorrow. But ingon diri, but he kept sowing the seed. He said, and I like this, quote, God's work done in God's way will never lack God's supply. God's work done in God's way, or God's way will never lack God's supply, end quote. Pag ang butang sa Dios, ang trabaho sa Ginoo gihimo nato ni sa pamaagi sa Dios, God will supply our need. And you just realize nga kaning mission conference, what na nag-ingon kay nay mga dagkong support natong ginaasahan, but because it is God's way nga gihimo nato ni, God will supply the need. I-supply na po sa Ginoo ang pagkinahanglan. And if you do things for God's way, God will supply the need. Ayaw ka kapoy, not grow weary. Nomdumi, God is always with you in the field. Ay mga times nga lisod, ay mga times nga di mo kaya, but sige lang, padayon lang ta. Salig ta sa Dios. So muna ang challenge karon ng gabi is last command, our first concern. Ang pinaka-final command sa Ginoo mga igsoon, we need to rescue wandering journeyers, equip oppressed eternally, announce redeeming Savior, commission lost understanding, harvest desperate souls. Kinahanglan ang sugo sa Ginoo. We need to reach the world with Jesus. Ayaw lang sa imong kaugalingon lang. And always remember this, when you go out there is Jesus with you. When you go in the dark tunnels of life, Jesus will be with you. When you go in desperate condition, God, Jesus will be with you. Asa man tayo mga igsoon, we need to reach the world with Jesus in our life. And we need the Bible. Kinahanglan ni ang pulong sa Ginoo. Believe His calling. Atong tuuhan nga gitawag na sa Dios mga igsoon. Inspire the church. Excuse me. And once you inspire the church, boldly in His cross, live in His commands, and endure challenges. And I would like to end by last illustration about the missionary. Give me a few minutes and I will close. There was a missionary who was heading home. He was so sad when he come home from many years of laboring. Kaya sa Amerika, mga good missionaries, pag magawa sila, balik sila silang sending church. And after going to their church, so expect siya kay missionary good siya gikan sa layo nga lugar. Pag-abot niya sa ilang lugar, walay welcome. As if walay praises, walay upload sa iya. Nag-uul siya, grabing hago na ko sa mission field, but wala malay nag-welcome sa kuha, wala malay nag-upload sa kuha. And he was so sad, ingon pa sa story. But one thing, and ingon pa sa story, something whispered to him. Ang ingon sa sulti, you're not home yet. Wala pa ka sa imong balay. Unsa ang punto mga igsoon, ang atong home dili sa yuta. Ang atong home nato sa langit. Maybe mingon ka, ang atong labor wala pa na notice karon. Walay mo palakpak sa ato. Nindot ang trabaho nimo, brother. Padayon nindot ang gihimo nimo. Walay mo appreciate ka nimo. Just keep on. Our home is still there. This is not our home. Nangadto sa langit ang atong home mga igsoon. Padayon ta. Just keep on. We need to reach the world with Jesus, and through this word, through the Bible, nga atong ginatagaan ng pagtagad mga igsoon, maingon ang Ginoo, well done, thou good and faithful servant. Muna'y panganduyon nato nga ang Dios maingon kanimo, welcome home, anak nga dasig, anak nga faithful, anak nga tinumanon, and Kristohanon or missionary nga marasigon pag-alagad sa Ginoo. Padayon ta mga igsoon sa pag-alagad sa Dios. Keep believing, keep inspiring, keep boldly proclaiming, keep living, and keep enduring the challenges of our lives. Because that's the message of our mission, or that's the mission of our message mga igsoon, reach the world with Jesus through the Bible. Let's bow our heads. Jesus, Lord, Heavenly Father, thank you God for the challenge tonight. Thank you Lord. Second night, kang gihatag ka na ho, dalaygo ng imong ngalan ka na gabi, among gitugyan kanimo, continue to use this church through the leadership of Pastor Daniel Bornales and all the members. In the name of Jesus, we claim your power, we claim your provision, we claim your protection in this church, oh God, that you will continue to use this church as a lighthouse to this darkened world nga wherein nang inabuhi in Cebu City and throughout the Philippines, Ginoo, gamito nimo ni nga simbahan
kami nga mga missionaries nga mo reach out og mga katawhan para sa imong kamayan. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. In Jesus name, amen. Amen. Remain bowing your heads.